Hello mga kapatid! Usapang basketball naman tayo. Sabi ko sa inyo channel ko parang chapsoy halo-halo. May entertainment, merong music, may basketball, may tungkol sa aso, at kung ano pong maisipan ko. Anyway, pag-usapan natin man yung sa NBA. Hindi ko po maitatanggi na sa ngayon po ako ay malaking fan ng Golden State Warriors. Dati rin po akong fan ng Lakers nung time nila Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Thompson, James Worthy, at saka nung panahon nila Kobe Bryant and Shaquille O'Neal. Also, fan din ako ng Spurs because of Tim Duncan, Manu Ginobili, and Tony Parker. Sa ngayon, syempre, Warriors tayo. Nandiyan si Steph Curry, Klay Thompson, and Draymond Green. Well, pag-usapan po natin yung tungkol dito sa paglipat ni Jordan Poole sa Washington Wizards. Last season, after niyang kapirma ng malaking kontrata from Warriors, wala pakiramdam ko lang nag-iba yung kanyang paglalaro, yung style ng game niya. Malaking diferensya talaga. Lalo na nung di sila nagkaayos ni Draymond Green nung masuntok ni Draymond si Jordan Poole, debut ba? Bago mag-start ng season. Di nila na isara yung issue na yun Tapos parang di na nakikinig si Jordan Poole kay Draymond. Wala, malaking bahagi ng mga pagkatalo ng Warriors last season, karamihan kay Jordan Poole ang sisi. Dami niyang palpak na laro. Lalo na nung playoff games. Talagang nilamon siya. Sa Sacramento na lang nahirapan na siya Problema kasi dito kay Jordan Poole porque nakapirma ng bagong kontrata, feeling ko lumaki-laki ang konti ang kanyang ulo. Feeling superstar ba? Maraming ganyan sa mga bata na players. After nakapirma ng malaking kontrata dahil nga nakatulong siya sa championship noong 2022, wala. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Distraction. Nakikipag-date sa, ewan ko, sinong artista yun. Gastos ng gastos. Nakakahilayang din na napalipat siya sa Warriors, sa Wizards. Kasi, na-expect natin na isa siya sa mga sasalo sa pagre-retire nila Steph Curry, Klay Thompson, at Draymond Green. Kumbaga next sila in line. Ganyan talagang larong basketball, ang buhay ng mga atleta. Paiba-ibang ihip ng hangin. Pero kung nagpakumbaba si Jordan Poole, kasi nag-concentrate na lang siya sa kanyang laro. Pero mo lahat ng niya bumaba. Oo, tumaas yung average niya sa puntos. Pero inefficient, hindi siya efficient na games. Tumaas nga yung points per game niya, 20 plus points per game. Pero ilang attempts, bumaba yung field goal attempts niya. 3-point shooting niya, bumagsak din. Tapos, year 2022, siya ang free throw champion. Binigyan pa nga siya ng trophy, di ba? Nung start ng season. Pero this last season, talagang bumaba din. From 90 plus, naging 80 plus yung average niya. Hindi natin alam, psychologically, kung may epekto ba yung pagkakasapak ni Draymond Green sa kanya. Or,
Talagang parang kasi merong mga laro na parang sinasadya niya yung mga turnovers niya. May papakita akong clip sa inyo mamaya. Sa playoff games ng Sacramento, Game 6. Wherein natalo nga sila, di ba? Kaya umabot ng Game 7 yung playoff series nila with Sacramento Kings. Back. Put together a spectacular regular season, and now adding to that here in the postseason. Curry can't get it to fall. Long rebound comes out. Poole had it. And trying to come up with it and cannot. Kings get it back. A 17-point lead with 3:53 remaining. It's been that kind of game for Jordan Poole. Pabayaan. Just 2 of 10 from the field. Almost Golden State shooting just third, get it to fall. Long rebound comes out. Poole had it. Fitting that this series, in this first round, will go to a 7th game. Maski announcer eh. That's a fitting ending for Jordan. Pero It's been that kind of game for Jordan Poole. Then the following Just 2 of 10 from the field. Libre siya, sumalaksak sa loob. That this series, in this first round, will go to a 7th game. Iladaktak mo lang yung bola, sumablay ka. That's a fitting ending. Talagang wala. Then sa second round ng series with LA Lakers, wala. Kinain siya ng buong buo ni Austin Reeves. Ang ganda ng ipinakita ni Austin Reeves. Biro mo yun, undrafted player. Ang efficiency ng laro niya, talagang kitang-kita. Ngayon, appreciated siya. Nabigyan ng bagong kontrata ng Lakers na mas mataas na sahod. Si Jordan Poole kasi napaaga yung pagbibigay ng mataas na sahod sa tingin ko. Hindi niya talaga deserve pa na kumita ng ganong kataas na sahod. Ano, 120 million plus US dollars. 2 years ba yun? Sobrang kaya baga lumaki ang atay. Anyway, good luck sa kanya. Malaki rin naman na itulong niya sa pagcha-champion ng Warriors last 2022. Sana makabalik siya sa Warriors balang araw. Ganyan naman sa NBA, palipat-lipat. Sana mag-prosper pa yung career niya and kapag-concentrate siya ng gusto sa basketball. Well, hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana nagustuhan niyo po ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe.